Magandang araw sa inyo mga banateros at ito na nga pag-uusapan po natin ng itong napakalupit po na palihim na ginagawa na naman ho ng Kamara. Grabe ho itong mga mambabatas natin. Talaga nga namang hanggang kakayaning kumulimbat, kukulimbat, ika nga Mga animal sa totoo lang Eto, ipapakita ko sa inyo. Munti ka na makalusot itong mga animal na to Buti na lang talaga. Nasilip ho natin ito. Kasi eto, pakita ko sa inyo Kung maaalala ninyo dati, inirereklamo po ng mga seafarer natin yung escrow provision na yan. Alam nyo yung escrow provision? Bibigyan ko lamang ko kayo ng maikling summary dito sa escrow provision na ito Simple lang ito. Kunwari ang isang seafarer, alam niyo mga marino natin, di ba? Magkasakit. Usually kasi may kwento pa nga dyan Meron akong kamag-anak dyan na inatake. Nakakalimutan yung gamot, di ba? Inatake dyan sa barko. Siya ay nagka-problema hanggang dun sa kanyang agency, nagka-problema, and eventually natigok, di ba? So, para humakuha yung pera o yung insurance o yung kung ano mga danyos na ibibigay ng agency, pinaglabanan yan sa dalawang ahensya ng gobyerno dito sa Dole. At nung na-awardan sa kanya, may appeal pa sa korte. At bago pa makuha, ay naku po, limpak-limpak na trabaho at saka panahon ang kakailanganin mo bago mo makuha yun. Lalong-lalo na nung iba mga kababayan natin na buhay pa, nagkasakit, nagkaroon ng aksidente, di ba Tapos magki-claim sila ng insurance mula doon sa kanilang ahensya. Ngayon paglalabanan yan Yung mga ahensya naman wala naman akong pakialam yan sa mga marino natin, sa mga seafarer natin. Pag sila nakasakay na, tapos na kumita na sila. Wala na silang pakialam whether magkaroon sila ng magandang buhay o di kaya magkaroon sila ng comfortable at saka yung safety nila. Wala na silang pakialam doon. Ang kanila, kumita na sila. Tapos pagka nagkadisgrasya, di paglalabanan yan sa Dole. O pag naipanalo mo, sasampahan pa nila yan ng parang appeal doon sa korte. So isipin mo, lumabang ka na nga sa dalawang agency sa ilalim ng Dole. At naipanalo mo na. Ngayon, yung manning agency ngayon, i-appeal pa sa korte. At para madinggin pa yun ng korte, at bago maibigay sa iyo yung benepisyo mo, o di kaya yung insurance mo, o di kaya yung tulong nila, na inaward na dun sa unang dalawang ahensya, grabe ang panahon. Yung iba nga, hindi na inaabot, tigok na. Sabi nga nung isang nakita ko, napanood ko isang seafarer, sabi niya, turing nyo sa aming mga OFW bayani. Tapos pagka tulong-tulungan na, nakakalimot na itong mga congressman natin, mga mambabatas natin sa amin. Abay, talagang tinutotoo ninyo yung salitang bayani. Bakit? Hinahayaan nyo muna kaming mamatay bago nyo kami bigyan ng aming benepisyo. Yun po ang escrow provision na tinatawag natin. It will take time before they get their benefits. Ganun katindi yung escrow provision na yan. Yan po yung pinaglaban ni Senator Rapi Tulfo na tanggalin. Alam nyo, nung una, mukhang tatanggalin na. Pero ito problema. Ito malupit. Merong isang, di ko na lang papangalan ng animal ka dyan sa loob ng DMW. Ikaw animal ka, ikaw isang asik ka dyan, yung totoo, hindi na kita papangalanan pero nasa ilalim ka ng nagtrabaho ka sa manning agency. Kaya ang iyong interest bilang isang abogado na naandyan sa loob, yung interest ng mga manning agency. Kaya ang ginawa mo, pinalitan lang ng pangalan. Yung escrow, para kasi alam nyo naman, mainit sa publiko yung escrow na yan. Galit ang mga OFW dyan lalong-lalo na yung mga seafarer. Pinalitan lang nila ng pangalan. Ganun sila kademonyo. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan yun Ito yung bagong proposed amendment dyan sa Kamara. Ito yun. Nakita nyo yung nasyan. Yan. Yung paragraph na yan. Kita nyo yan. Ilalakihan natin
para maunawaan ninyo, kunwari, tinanggal nila yung escrow provision. Kunwari lang. Ganyan mga kagago yung mga animal na yan eh. Ha? Pinalitan lang nila ng pangalan. Patutunayan ko sa inyo, pinalitan lang nila yung tawag. Pero sa totoo lang, pareho lang din. Ha? Tingnan nyo mga kagago ito mga kamera natin. O, ayan ho ito. Ito ha. Provided, ito yung mas malaki. Provided furthermore that to ensure execution of items and or on appeal or judicial review, the judgment obligate prior to appeal or judicial review shall deposit. Abay, tarantado rin pala ito mga talaga to. Oo. Ha? Pareho lang din yan eh. Deposit in fiduciary account. Dati, escrow yan. Ngayon, pinalitan ng pinahirapan lang eh. O, mga tarantado talaga itong mga congressman natin. Pinahirapan lang eh. Fiduciary pa, fiduciary nyo dyan. Escrow din yan eh. O, eto ha, nakasulat ha. Papakita ko sa inyo. O, provided moreover that any interest earned from fiduciary account shall always be awarded to the judgment obligate. Okay, eto ha, mapakinggan ninyo to. Eto. O, yan yung bago. Okay, yan yung pinalitan. Ito yung dati ha. Papakita ko sa inyo yung dati. Ito naman yung dati. Yung sa escrow. O, ayan. Any monetary award by arbitrator or to the seafarer or the seafarer's successor in interest made whether in voluntary or mandatory arbitration or by NLRC, yan yung ahensya sa DOLE, shall be placed in escrow if the employer or money agency has raised intent to raise the decision. Sa madaling salita, ilalagay sa escrow. Ibig sabihin, habang pinagtatalunan pa sa husgado, na dito muna sa escrow account. Okay? Yung pera. So, sa madaling salita, hindi makukuha ng mga seafarer agad-agad yung benepisyong kailangan nila gamitin pampagamot, pampalibing, o kung ano man. Okay? The amount shall remain in escrow until the issuance of an entry of judgment. Abay, tarantado talaga ito mga to. Kita nyo ha? O, yan din yun eh. O, eto, ilalagay din. O, ilalagay din sa fiduciary account. Ayan o, nakalagay yun, shall deposit in a... Gusto ko talagang magmura eh. Alam nyo, bakit ko na gustong magmura? Hindi ho, kasi ganito eh, tinatarantado nyo yung mga seafarer natin. Di ba ho? Pinalitan nyo lang ng pangalan. Sasabihin nyo, hindi, wala na yung escrow provision na yan. Wala na yan. Tapos na yan, hindi na yan. Na-appeal na yan eh. Napalitan na yan. Abay, gago pala din kayo, no? Fiduciary ang tinawag ninyo. Pero ganun din yun, iiwan mo din dun sa account na yun bago mo makuha, pagtatalunan muna sa korte. Abay, ganito lang o kasimple yan, ha? Kung dati, ayaw nyong tawaging kabit yung mga extracurricular ninyo. O nga meron kayong asawa, di kaya jowa, tapos meron kayong kabit. Ayaw nyong tawaging kabit. Kasi ang pangit naman yan, kabit. O, anong ginawa nyo? Pinalitan nyo. Ano na? FB. Anong FB? Aking body. Ganun na. Kasi ayaw nyo ng kabit eh. O. O kaya ano kung ayaw nyo ng kabit? Ano din? FB. Anong FB na naman? Bastos mo talaga, Banat Bay. Hindi. Friends with benefits. FWB yun. Pero FB na lang. Di ba? Ayaw nyong tawaging kabit, pero sa totoo lang, shame din yun. O, di ba? Para lang i-justify na okay. Hindi ko kabit yan. Sabihin mo ngayon sa asawa mo, hindi ko kabit yan. Friends ko lang yan, friends. Best friend. Best friend, nakapatong, animal ka. Nakahawak ang kamay. Kung saan siya, nakahawak ang kamay. Tapos sabihin mo, best friend siya. Ganyan. Oh, anong tawag ho nyo doon? Kunwari kayo yung asawang babae, anong tawag nyo doon? Di ba? Katarantaduhan? Di ba? Isang kawalang yaan? Oh, ganun din ho. Etong mga congressman natin,
Pinalitan lang ng pangalan pero the same shit, ika nga. The same old. Pambihira talaga itong mga alam nyo kayong mga congressman natin, hindi pa ba sa inyo sapat yung extraordinary fund nyo? Mga animal kayo? Hindi pa ba sapat yan? Kailangan nyo pang kailangan pang ilabi ng mga manning agency sa inyo ito para payagan nyo at kailangan nyo munang kumita. Mga gago talaga kayo, no? Hindi, totoo. Sa totoo lang, may sahod na nga kayo. May mga extraordinary fund na nga kayo. Ngayon, gusto nyo pang pagkakitaan itong mga seafarer natin? Totoo. Bakit nung kako ang pagkakitaan? Kasi nga yan, nilalabi ho yan ng mga manning agency. Para payagan at hindi nga naman may mensa ng insurance itong manning agency natin. Ganyan ho sila kawalang niya. Alam nyo, nakakaawa. Sa totoo lang po, nakakaawa ho itong ating mga kababayan. Lalong-lalo na ho itong mga seafarer. Ang hirap po maging seafarer. Yung totoo lang ho, apakahirap po niyan. Ilang buwan kang nandoon sa laot. Diba? Walang makausap. Kanya-kanya na lang ang buhay dyan. Di totoo, mahirap po dyan. Subukan niyo. Tayo nga lang, pandemya, di ba? Wala pang isang linggo, gusto na natin lumabas Excuse me po. Paano pa kaya yung mga natin na nandun lang? Puro tubig lang ang nakikita. Hindi ho madali. Lalong-lalo na ho sila ay madisgrasya. Kailangan na kailangan ho ng pera para may paggamot. Hindi naman po ito kapritsyohan. Hindi ho ito leisure o di kaya ito ay para lang sa kanilang alam mo yun, para sa kanilang kagustuhan lamang. Ito po'y pampagamot, pampalibing. Bakit ayaw ninyo kagad ibigay? Kasi po, ang balita ko, ang gumawa nitong lintik na fiduciary na ito, walang iba kung hindi dyan sa DMW. Na isa sa mga opisyal dyan na dating nagtrabaho sa manning agency. Kaya ako po ay nananawagan kay Senator Rapi Tulfo. Kasi sabi ni Senator Rapi Tulfo, ito daw po ay kanyang paninindigan at talagang sisiguraduhin na matatanggal yan lintik na escrow provision na yan. Sinabi ni Senator Rapi yan, Senator Rapi, panindigan nyo po. Pinalulusot lang nila na kunwari wala ng escrow provision pero ayan ho, malinaw pa sa malinaw na naandyan ho ang escrow provision, pinalitan lang ng pangalan Senator Rapi. Sana po ay patuloy ninyo maging fighter ng mga seafarer. Umaasa po ang mga maliliit nating kababayan sa inyo, lalong-lalo na itong mga seafarer para ipagtanggol nyo at tanggalin ho ito talagang provision na ito. Ibig sabihin, pag nadesisyonan na ng dalawang ahensya ng gobyerno sa DOLE, agad-agad i-implement at ibigay kaagad sa seafarer. Ako po si Banat Bay. Maraming salamat po, Senator Rapi Tulfo. Sana po ay ito'y inyong maitulak sa ating Senado. Salamat po.